sumainyo ang Panginoon ang unos sa gitna ng pagsunod. No? Bahagi ho, no? Kung minsan makita natin na kapag tayo gumawa ng masama, no? Ay kung minsan may masama nangyayari sa atin at sinasabi natin na ito ay parusa ng Diyos. No? Pero sa Ebanghelyo natin, ang makikita natin ni alin, pagsunod. No? Kasi yun ang sabi ni Jesus. No? Ito pong ating Ebanghelyo ngayon ay karugtong na karugtong ng Ebanghelyo natin nung nakaraang linggo. No? Kung yung maalala, yung Ebanghelyo natin nung nakaraang linggo ay pagpaparami ng tinapay. No? May mga taong lumapit kay Jesus, daladalang kanilang mga may sakit, at pinagaling ni Jesus yung kanilang mga may sakit. Pagkatapos ay sa sobrang dami, ano? Anong sabi sa kanyang mga alagad ay kayo magbigay ng makakain. Kaya lang, ang kanila lamang dala ay 5 tinapay at 2 isda. Okay lang, ang dami ng tao, 5,000 ang lalaki, hindi pa kabilang ang babae at mga bata. So pagpaparami ng tinapay. Kaya nga po sa Ebanghelyo binanggit dito natin, pagkatapos na pakainin ng tao, no, habang pinauwi ni Jesus ang mga tao, anong sabi niya rito? Ay pinauna niya ang mga alagad sa ibang ibayo, no, sa kayang bangka. So yung kanilang mga alagad, sumunod naman, no, na nauna doon sa kabilang ibayo. Kaya lamang, anong nakita natin? Sinalpok sila ng malalakas na alon at hangin. No? Yung mga unos sa buhay. No? Minsan sabi nga natin, ay nasunod naman tayo. No? Bakit tayo nagkakaroon ng problema? No? Ay bahagi rin no, na kung saan ay huwag natin kalimutan. No? Yung problema ay hindi lamang sa mga panahon na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ano? Bahagi o yun, automatic o yun, alam natin. Ano? Yun ay katumbal ng kasalanan. Ano? Yung paghihirap. Pero hindi yung lahat ng paghihirap ay gawa ng kasalanan. At sa Ebanghelyo natin, ipinakita natin yung mga alagad ay alin, sumunod kay Jesus. Ano? At minsan makita natin, sumusunod tayo sa Diyos. Ano? Mabait naman tayo. Ano? Ay tumutugon tayo sa panawagan ng Panginoon, pero kung minsan makita natin na alin, may dumarating na problema. At sana rin po, maunawaan natin na katulad ng mga alagad, ay dinaranas natin ang mga bagay na ito. Bahagi ito ng pagkilos natin. Bakit? Bakit ito dumadaan ito sa ating pamumuhay? Ang tawag nga po rin dito alin, transformative struggle. No? Yung mga hamon ng buhay na nagpapanibago sa atin. At ano higit sa pagpapanibago? Maraming pwedeng mabago sa mga problema na inaharap natin. Pero isa yung dapat huwag natin kalimutan na alin, yung pagpapalalim ng ating pananampalataya noong August 6. Pinagdiriwang natin yung kapistahan ng Transfiguration. Ano? Yung pagbabagong anyo na Jesus. Ano? Bahagi ho na tayo patuloy na inaaniyahan ng Diyos. Ano? Pagpapanibago. Ano? Mahalaga yung renewal. Ano? Hindi pwedeng sabihin natin na yung pananampalataya natin ay katulad lamang kahapon. Hindi kaya katulad lamang noong nakaraang taon. Hindi. Ano? Pinakailangan na alin, ito ay mag-evolve. Ano? Lumalim. Higit na harapin, kaya yun ang sabi ni Jesus, napakaliit ng iyong pananampalataya. Hindi sapagkat walang pananampalataya si Pedro. Ngunit yung hamon ay pinamamanig kay Pedro na alin, lumalim tayo sa pananampalataya. Ano? At nawa makita natin yung pagpapalalim sa ating pananampalataya na harapin natin ang mga unos ng buhay. Ano? Mabuti na ako ngayon ay tumigil ang ulan. No? Ilang araw nang nag-uulan. No? Dalawang araw na walang pasok ang mga bata. No? Makita po natin. No? Alam nyo, malaki yung epekto ng undoy at saka itong hanging habagat. Ano?
Marami natatakot ngayon, ano? Yung ating cellphone, ano? Itong cellphone ko, wala itong SIM card, pero makita ninyo maya-maya, ano? Naririnig, ano? Yung NDRRM, ano? Nagbibigay, ano? Yellow, kung minsan nakalagay, yellow, na warning, no? Malakas na pagbaha at posibleng landslide, no? Yung binibigay ng mga, minsan makita natin alin, natatakot tayo, no? Bahagi yun. Pero anong sabi ng Jesus, no? Ay paanyaya na sabi natin, huwag tayong matakot, huwag tayong matakot. Anong sabi niya kay Pedro, huwag kayong matakot. Ang binanggit nito sa Ebanghelyo natin ay si Jesus ito. Pero yung original text sa wikang Grego, ang talagang translation na yan, huwag kayong matakot, it is I. Ako ito. Kung yung maalala, yung salitang I am, no? Yung bahagi yun ng ibig sabihin ng Yahweh, no? Sa lumang tipan, kung yung maalala, na aklat ng Genesis, no? Ibig sabihin ng Yahweh ay ito yung sabi ng nagliliyab na moose, no? I am who I am. Ako ay ako nga, no? Pagpapakilala, huwag natin kalimutan ng Diyos, no? Sa gitna ng malakas na hangin, malakas na pinagdalanan ng hangin, no? Malakas na ulan, malakas na alon, no? Sa buhay natin sa daigdig na ito. Ano yung makita natin? Sa karanasan ni Pedro, sabi nga sabi niya, kung ikaw yan, Panginoon, palakarin mo ako. Ano? Pinalakad naman siya ng Panginoon. Noong una, nakalakad siya. No? Kaya lang, anong nakita natin? Nawala yung focus niya. Saan napunta yung focus niya? Sa malakas na hangin. Nawala ang focus niya kay Jesus. No? Bahagi ho. May dalawang uri ho ng pagkatakot. No? Una, yung tinatawag nating intellectual fear. Lalong-lalo na yung tinatawag nating fear of the unknown. Ano? Hindi tayo natatakot. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Ano? Ang bahagi ho. Ano? Kung minsan natatakot na hindi nila alam. Ano? Bakit biglang lumakas yung hangin? Ano? Ba, may bagyo pa. Ano? Ay sila naman ay sumunod. Ano? Sa utos ng Panginoong Kapal. Ano? Kaya kung minsan makita rin natin na kinakailangan din natin ng kaliwanagan para magabayan tayo, para makita natin yung ating sitwasyon na kinabibilangan, maging aware din tayo, mapagandaan natin. No? Kaya sabi ko nga, yung warning ng NDRRM, no, ay nakatutulong din yun. Pero hindi lamang mo yun. Ano? Kasi kung minsan makita natin, ano? Kasi malawak kasi yung binabanggit na warning. Ano? Pero at least, makita natin na ito yung sitwasyon na kinabibilangan natin makatutulong sa atin. Mayroong isang parang fear. Ano yon? Yung emotional fear. No? Ano yung emotional fear? Iniwan na ako ng Panginoon. Hindi ito ang Panginoon. No? Kaya yun ang hiling ni Pedro. Kung ikaw po yan, Panginoon, palakarin mo ako. No? Bahagi yun. Kumisan yun ang nakakalimutan natin eh. No? Na alin? Akala natin iniwanan tayo. Ano? Iniwanan tayo. Maari siguro gawa ng mga karanasan natin na marami mga nang-iwan sa atin. Ano? Pero wag natin kalimutan na alin, kahit kailanman hindi tayo iwanan ng Diyos. No? Wag mawala ang focus natin kay Jesus. Ano? Kasi yan yung simbolo ng krus. Ano? Kaya ngayon ay naging tao. Ano? Nakipamamuhay sa atin. Ipinako sa krus, namatay. Bakit? Kasi nais niyang iparamdam yung kanyang presensya, ano, sa bawat isa sa atin. At isang maganda yun, ano, makita natin sa banal na pagdiriwang ng misa. Narito siya, ano, in the person of Christ. Ano, makita ho natin, alter Cristo, ano, Christos, na kung saan ay pinapamanik niya. Naririto siya sa gitna natin. Huwag natin kalimutan yun. Ano?
na nawa ay magbigay sa atin. Kaya maganda ho yung ating Salmo Responsorio na ipinamalig ko natin ngayon sa araw na ito. Ano? Hayaan niyo po na ulitin ko sa inyo. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ano? Kaya nga, magtiwala tayo palagi sa Diyos. Ano? Palagi tayong magdasal. At katulad ni Pedro ay lumalim tayo sa ating pananampalataya. Ano? Na kung saan ay pamanig natin, Panginoon, iligtas mo kami. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa tuksa. At makita natin, ay tayo ay lalalim sa ating pananampalataya sa Diyos na hindi nangiiwan.